Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. So ngayong gabi magkakaroon tayo ng updates tungkol sa West Philippine Sea, kung ano nga ba yung nangyayari na doon as of July 3, 2024. Kasi medyo nababahala ang kapatid ng ating presidente, si Bongbong Marcos, na si Amy Marcos, tungkol sa ginawang dangerous act ng ginawang move nitong China government. So sinabi dito sa balita, Manila, Philippines, Senator Amy Marcos warned that 25 areas in the country could be targets of a possible Chinese hypersonic missile attack due to the increase in Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites and the brewing tensions in the West Philippine Sea. So dito, mga katuto, kababayan, nagagalit yung China dahil nga ang alam nila at ramdam nila yung USA ay kumakampi sa atin at tayo ay tuluyan ng kumampi sa Amerika. Yun yung buong pag-aakala nitong China. Kaya nga itong umiigting or dumadaming EDCA sites or yun yung mga base militar ng Amerika dito sa Pilipinas ay dumadami yung bilang. At yun yung alam nila. So, further, Marcos said that among the 25 areas are the Ilocos region, a frequent site of war games between Manila and Washington, as well as Batanes and Subic in Zambales, where she said the country's new missiles had been installed. So, unahin yung mga pinapalakas na puwersa ng Pilipinas. So, yun yung ilan sa mga areas na binabalak na patamaan ng hypersonic ballistic missiles nitong China. Nakakatakot. Sabi dito ni Amy Marcos, nakakatakot talaga. Natatakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Marcos said in a video posted on her official Facebook page on Monday. Itong Monday lang po. Nakatakda na yung 25 na target nila, kitang-kita na. Kasi sa pagbabasa natin na may mga BrahMos missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ang Ilocos. Kasi nga, mga live para sa balikatan. Nakakatakot nga 25 hindi biro yun, she said. So mismong si Amy Marcos, ang ating senator, ay nababahala dito sa maaaring gawin ng China sa bansa natin. Marcos is referring to the state-of-the-art supersonic cruise missiles acquired by the Philippines from the Indo-Russian defense contractor BrahMos Aerospace. Okay, the missiles, which could be launched from submarines, ships, planes, or land reforms, already arrived in the country in April with a range of 290 to 400 kilometers. So, tingnan nyo, napaka laki ng sakop or diameter ng sakop ng BrahMos. Are medium-range supersonic missiles that travel at Mach 2.8 or about 3 times faster than the speed of sound. In addition to this, the senator also noted that the Philippines has no Iron Dome that could thwart such a strike. So nababahala din siya, hindi gaya ng Israel na ginamit nila yung Iron Dome para depensa ng kanilang bansa. Ito namang sa atin, wala tayong ganon. Kung magpapaulan man ng missiles or hypersonic missiles nga kung tawagin ng iba, yung China dito sa ating bansa. So yun yung kinakatakot ng ating mahal na Senator Amy Marcos. Sabi niya, ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa, yung tinatawag na Iron Dome, yung hindi makakapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan daw kadali, durog daw. Ano bang klase yun? The senator further stated. So, nababahala talaga yung ating senator dahil nga sa ibang bansa,
like Israel, kayang-kayang depensahan ng Iron Dome yung mga missiles na papasok sa kanilang bansa. Pero tayo, yun yung isa sa mga dahilan ng pagkakanerbiyos ni Amy Marcos dahil wala tayong Iron Dome para suportahan yung ating o depensahan yung bansa natin laban dun sa mga missiles na yan na ipapaulan sa atin ng bansang China. Marcos said that aside from the West Philippine Sea tensions, China's possible move is also due to the Manila's allowing more EDCA sites in the country. Yun yung sinasabi ko kanina na dahilan ng gagawing hakbang na ito o dangerous act na ito ng China ay dahil sa dumadaming EDCA sites sa ating bansa. Sinabi ni Amy, aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng 17 na base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang mainit ang ulo nila, Marcos further said. In April 2023, President Ferdinand Bongbong Marcos allowed the United States access to 4 more Philippine military bases under EDCA, which permitted Washington to store equipment and station troops there. 2 of the newly approved EDCA sites are located in Cagayan, which is relatively near Taiwan, a self-ruled island regarded by China as a renegade province subject to reunification. These new EDCA sites irked Beijing, which stressed that the agreement was made so that Washington could encircle and contain China's or this claim, which said would drag the Philippines into the Taiwan question, was rejected by Manila. Meanwhile, the tensions in the West Philippine Sea are continuous and even escalating. The resupply activity, the grounded Naval Outpost or BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, and the Philippines Coast Guard's activities in Scarborough Shoal have become flashpoints of tension between Manila and Beijing. The June 17 confrontation between the CCG and the Philippine Navy led to that the latter deemed looting and caused a serious injury to one of its personnel. Beijing asserts sovereignty in almost the entire South China Sea, including most of the West Philippine Sea, even if such a claim has been effectively invalidated by the arbitral award issued in July 16. Dahil napalalunan na po natin to na talagang nasa sakop po ng Philippine Sea or Philippines yung West Philippine Sea. The landmark ruling stemmed from a case filed by Manila in 2013, a year after its tense standoff with Beijing over Panatag in Scarborough Shoal, whose lagoon the latter now effectively controls. Asked to comment on Marcos' claims, Armed Forces of the Philippines or AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said the military takes such concerns seriously. We are ready to coordinate with Senator Marcos to obtain details and take appropriate actions to ensure our nation's security, Padilla told Inquirer.net on Tuesday. So yan po yung update natin ngayon mga kababayan dito sa umiinit atensyon dito sa ating West Philippine Sea sa pagitan ng China government and the Philippine government. So inaakala ng China na ang ating bansa ay tuluyan ng umanib, sumapi sa Pilipinas at sila ay pinoprovoke. Pero mali po sila dahil gusto rin lang naman natin na tayo ay magkaroon ng proteksyon laban sa kanilang mga masamang balak. Kagaya niyan, hindi pa nga tayo masyadong nagpre-prepare kagaya ng ginagawa ni President Bongbong Marcos or nagpre-prepare na siguro talaga for a war. Pero yan na kaagad yung resulta, no? Deadly or napaka-threatening, napaka-dangerous ng gagawin na plano ng China. So kung saan mang intel nakuha ni Amy Marcos yung mga sinabi niya sa balitang yon o dun sa post na yon, hindi na natin alam, pero 25 areas yung binabalak ng China na patamaan. So mag-ingat po tayo. Let's pray na walang mangyaring masama sa bansa natin and
yung mga yan ay makuha pa sa peace talks or sa usapan para nang sa ganoon tayo mga Asiano ay hindi magkaroon ng conflict. So dapat tayo magmahalan yung mga bansang kapanig sa Asia. So hanggang dito na lamang yung updates natin dito sa Pilipinas News Channel and dito sa Kuya Mike channel. So once again, this is Kuya Mike. Peace out.